Salamat, galing kita. Sige, salamat balik kay Mare. Alikreta! Butaw nyo! Ayan na naman kayo sa butaw-butaw na yan. Para kayong may-ari ng lugar na to. Para to sa proteksyon nyo dito. Wala pa kayong benta, pengi na lang nito. Oy. Kapal na mukha ninyo ah. Pati matanda, dali-dalihan sa inyo. Yabang mo. Bakit? Sino ka ba? Tadok palit. Teritoryo ko to. Ano? Palag ka? Hoy, huwag na kayong babalik dito ah! Alis! Tuluyan namin kayo! Ano ka ba? Pwede ba tumahimik ka? Iyak ka nang iyak eh! Greta, alam mo yun? Carmen daw ang pangalan. Bagong lipat lang yan dito. Isang gabi. Basta mga basa ko sa babae na yan. Hoy! Bakit mo binutuhan anak ko? Eh, gago eh. Gago ha! Ano kaya? Tanon! Hoy! Magpatulog naman kayo! Ano nanay mo dito? Uy, oo. Bato. Saan nanay mo? Dapat iiwan ang nanay mo dito. Kagawad, hingi sana kami ng tulong kasi itong bata iniwan ng kapitbahay namin sa bahay. Ipapaampun ko sana. Bumalik na lang kayo pag nandito si chairman. Eh, kagawad, di mo naman pwedeng iwan sa amin to. Wala akong kaalam-alam sa pag-aalaga sa sanggol. Hindi ko na problema yan. Bumalik na lang kayo uli. O di kaya dumiretso kayong DSWD. Sa munisipyo. Pare. Malabo to. Wala tayong asahan dyan. Manghihingi lang yan ng SOP bago kumilos. Pumunta na lang tayo ng munisipyo. Ano sinasabi mo? Ah, kagawad! Wala kagawad. Baka naman, kagawad. Pahingi naman ng konting pamasahe papuntang munisipyo. Ako pa talaga hihingan mo? Sige na, kagawad. Kagawad, salamat ah. Salamat, kagawad ha. Malaking tulong po to. Sige po. Sige. Ginagastos din pa talaga ako ha. Oh, nakadiskarte pa tayo. Laban kayo? Hindi po. Titigas ng ulo nyo ha! Pag nahuli ko kayo rito! Ulitin nyo pa yan, sige. Presinto, tuloy nyo talaga. Nakakagigil kayo. Sabihin mo yung mga kagrupo mo ha! Nestor naman! Naglakwatsa ka na naman, no? Bulak-bulero ka eh! Anong hindi? Uy, alas 8 na! Sasabihin mo sa akin, hindi ka nagbulak-bol? Di po tayo! Di po tayo! Ay! Punta lang po! Kumain lang po sa bahay na! Punta lang po sa bahay ng mga kaklase ko! Tama na, huwag mo naman kumain lang po ako! Dahil po, pinalas day na po ng class! Sinungaling ko eh! Alas 8 na eh! Wala namang ginagawang masama! Huwag mo na Ay ka! Ano naman, Nestor? Parang awa mo na! Uwi na tayo. Ano yung bata? Eh, ayoko namang hayaan natin maging sa hanggan na yun. Tsaka, di kaya ng konsensya ko, pre. Hindi nga kaya ng bulsa mo magpalaki ng bata, di ba? Saan ka naman kukuha ng gatas para susuin ng bata na yan? Oh, di ba binigyan ka na sanda ng kagawa? Oh, sakto yun doon sa sasaingin natin tsaka dito sa am ng bata. Paano naman sa mga susunod na araw? Wala ka nga trabaho, di ba? Busog sa mga latay at pasa ang murang katawan ni Eddie. Kaya't nang di niya matiis ang pananakit ng mapang-abusong ama, nag-alsabalutan siya. Umalis ng Sorsogon at nakipagsapalaran sa Maynila. Kumayad ng husto si Eddie para maitaguyod ang sarili. Pero hindi niya akalain na darating ang panahon na papasanin naman niya ang malaking responsibilidad ng pagiging ama.
Kahit wala siyang alam kung paano maging isang ama, pinili ni Eddie na kupkupin ang sanggol. At dahil sa responsibilidad na ito, napilitan si Eddie na magtrabaho at ayusin ang kanyang sariling buhay para sa bata. Happy birthday! Oh, Thank you po. wish ka muna. Oh. Oh. Ayun o. Ayun! Ayun o! Ayos na ayos to na! Di pa ako nag-aalmusal. Tumigil nga. Para kay Mia yan. Punta ako eh. Good morning, Tatay! Hello, Mia. Morning. Morning, Nainay! Hanggang ngayon. Tol, hanggang ngayon pala. Picture pa rin ang katrabaho kong ginagamit mo na nanay niya. Tapos, second birth certificate. Ginawa mo pa. Kailan mo sabihin yung totoo? Shh! Migil ka nga. Baka marinig ka. Nak! Halika dito. Kain ka marami, ha? Para hindi ka magutom sa school mo. Ha? Oh, sige, kain ka. Kain ka marami. Tol! Ito na yung sagot sa kahirapan natin, Tol! Bakit? Tol, tanggap na tayo sa Espanya, Tol! Ayos! Tol, yung visa na lang yung inaantay nila, Tol! Yes, Yung yes, approval yes. ng visa, Tol! Ito na! Wow! Iiwan niyo na ako, Tatay. Hindi, Mia. Si Taytay mo, pupunta lang ng Espanya. Kasi may kukunin lang kami. Pupunta lang saglit. Loko. Doon sa Welcome Rotonda. Loko naman to. Di anak, si Taytay kasi, siyempre yung pagta-tricycle ko, hindi kaya kang bigyan ng magandang buhay. Tsaka siyempre, gusto ko kapag lumalaki ka, maganda yung kapaligiran na ginagalawan mo. Tsaka gusto ko nag-aaral ka sa private school, di ba? Gusto ko lahat ng laruan na gusto mo, nakukuha mo. Pero mas gusto ko pong kasama kayo, Taytay. Anong araw, anak. Naiintindihan mo din na lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo to. Sino na po mag-aalaga sa akin? Patay na nga po si Nainay. At saan paano pa kumukuha ng kapal ng muka? Lumayas-layas ka dito sa pamamahay ko, tapos ngayon nagmamalaki ka? Walang iya ka talaga. Tay, nagmamakaawa ko sa inyo. Wala akong mapag-iwanan sa kanya. Kailangan ko tanggapin yung trabaho ko doon sa Madrid para matustusan ko yung mga pangangailangan niya. Eh bakit dito? Eh ba't di mo dalhin sa partido ng nanay niya? Gagawin ko yung lahat para sa kanya. Sabagay, di mo naman alam kung paano maging ama eh. Mag-ingat sa pagsasalita mo, ha? Totoo naman sinasabi ko eh. Tay, lumaki ako sa sarili kong paan ng walang tulong mo. Ngayon, kung gusto mo lang, kung trip mo lang bumawi, sana naman, tulungan mo ko alagaan to si Mia. Nagmamalaki pa siya. Nestor, sige na, pumayag ka na. Ako mag-aalaga. Anak, ang tagal kitang hinintay na umuwi. Baka
Mabait ka. Mamimiss ka ni Taytay. Oh. Nay. Ingat ha. Tay. Adios, mi amigo! O, tol, out na ako. Inabutan pa tayo ng 2 de Mayo. Holiday na sa Madrid. Panigurado, pre. May papiesta sa quarters. O siya, sige, ikain mo na lang ako tsaka isesta mo ako doon kasi sayang yung payday. Alam mo, tol, hindi ko maintindihan yung patakaran ng hotel na to. 8 oras yung shift natin. Papasukin tayo sa hapon. Eh, alam naman nila sa umaga yung bugso ng mga nagpapa-room service nag-check out. No problema. Alam mo, kahit 3 dosena mga kwarto palinisan ko, basta mabigyan lang ng maganda kanibukasan yung anak ko, okay lang. Mapatuition ko, makabayad akong tuition, mapag-aral ko. Sulit na lahat ng mga sakripisyo ko. Mahal na mahal mo talaga yung bata na yun, no? Kahit hindi mo kadugo. Higit pa sa kadugo ko yung turing ko kay Mia. Binago nun yung buhay ko. Siguro, kung hindi ko siya nahanap, pakalat-kalat lang ako dyan sa lansangan. O, tol, hindi ka ba nag-aalala kay Mia na baka maulit sa kanya yung pananakit ng tatay mo sa'yo noon? Sus, subukan lang niya saktan si Mia. Sasaksak ko siya sa bunganga ng pulusan. Sige na, malis ka na nga. Na ako. Ingat, tol. Sige. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay pipigutin ko ng isa. Hindi kita nakitang ngumiti ng ganyan mula pa nung bata si Eddie. Meron ding naibigay na maganda sa atin ang anak mo. Kita mo to. Ano ka ba naman, Nestor? Kailan ba kayo matatapos ng pagpapataasan ng ihi ni Eddie? Ha? Ikaw naman ang ama. At saka, isa pa, marami ka rin pagkukulang sa anak mo. Maano ba namang intindihin mo na lang kung ano man yung kakulangan o kung ano man yung pinag-uugali ng anak mo ngayon? Anong kasalanan ko? Yung putulin ko ang sungay niya habang bata pa siya? Aba, lahat ng ginawa ko para kay Eddie. Ngayon, kung natural na suwail yung batang yan, hindi ko kasalanan yun. Kapag salita ka naman, parang napakasama nung anak mo. Mabait nga yung bata. Hindi. Hoy! Mia! Kaya nga po naman tayo! Ano? Mia! Hello, Nay. Sir? Nay. Please follow him, sir, madam. Nay. Nay. Bakit? Ba't ka napatawag? Ano? Nay, Tay, ba't niyo ba kasi iniwan mag-isa yung bata? Eddie, hindi naman namin ginusto to. Isa pa, ngayon lang naman may nangyaring ganito sa may atin. Hindi naman namin sinasadya. Sana pala hindi nila ako umalis ng bansa. Nay, alam niyo naman kung gaano kahalaga sa akin si Mia, di ba? Bakit niyo siya pinabaya? Ba't siya nawawala ngayon? Hindi rin naman namin sinasadya. Eddie, alam namin ang nararamdaman mo. Kahit naman kami nag-aalala eh. Kaya huwag mo isisi sa amin lahat. Hindi. Hindi niyo alam kung ano nararamdaman ko. Anong gusto mo palabasin? Teka, sandali. Na hindi niya mararamdaman yung mararamdaman ko. Sandali lang. Bakit ba nag-aaway kayo, ha? Ha? May tutulong ba yan? May babalik ba si Mia kung nag-aaway kayo para kayong mga bata? Hindi na kayo nahiya? Ang isipin natin pa paano mababalik si Mia. Sarita, pakipasok kayo sketch dito kung tutumbaro yung suspect. Pasensya na po kayo. Ito po yung sketch na mukha na sinasabi ng mga bata na kumuha kay Mia. Nakikilala niyo po ba kung sino siya? Hindi. Okay po, sir. Carmen? Pasensya ka na kung basta na lang kitang kinuha sa kanila, ah. Kailangan kasi
Pasensya ako na. Alam mo na, baka hindi ka nila ibigay sa akin. Ayoko sa'yo! Nanay! Lola! Lola! Sinungaling ka! Matay na ang nanay ko! Wala mo na ako namin! Lola! 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 Anak, tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo. Ito yung totoo mong pangalan, no? Ako yung mommy mo, eh. May mga litrato ka dito sa akin. Anak, alam mo ba yung Eddie na yun? Kapitbahay ko lang yun dati. Alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero alam mo ba, walang gabing nakatulog ako ng maayos. Hindi kita iniisip. Kaya nga nung naging maayos yung buhay ko, agad kitang hinanap. Promise, hinanap kita kaagad kasi gusto kong bumawi sa'yo. Gusto ko ipakita na mahal kita, anak ko. Sinungaling! Patay na ang tay-tay ko! Ay, wala mo ako! Inunawa ko na kay tay-tay! Balik mo kay Lola at Lola! 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 Tay-tay! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Tama na yan. Hindi naman may ibabalik ng kalasingan ang Mia natin. Alam ko, hindi ako naging tatay sa'yo kailanman. Pero nung umalis ka, doon ko naramdaman yung sakit. Doon ko lang naintindihan ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Kaya, naintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Dahil ganun din ang naramdaman ko nang nawala ka. Ang kaibahan lang natin, ikaw naging responsableng ama. Ako hindi. Patawad na lang. Patawarin mo ko sa lahat. Sa lahat. Eddie! Nestor! Si Mia! Si Mia! Hello, Mia? Mia! Nasaan siya? Mia, saan ka? Anak, sige na. Kumain ka na. Sige na, kahit konti lang. Ayoko. Gustong bumalik sa amin. Ayoko sa'yo. Gustong bumalik sa amin. Mia, Eddie, ano ba yan? Bitawan mo nga yung anak ko. Hindi mo makukuha sa akin Hindi yan. mo siya anak!
Akin siya! Eddie, ibalik mo sa akin yung anak ko. Kung hindi, ipapakulong kita, ipapupulis kita. Tandaan mo, ako pa rin ang nanay niyan! Carmen, iniwan mo mag-isa yung anak ko sa bahay. Sa ginawa mo yun, para mo siyang pinatay. Hinayaan mo siyang mamatay. Kaya ngayon wala ka ng anak. Hindi mo siya anak. Anak ko siya! Tara na. Eddie, sandali, utang na loob, Eddie! Eddie! Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon makasama yung anak ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon maging ina sa kanya. Ayok! Akin siya! Anak ko siya! Anak ko siya! Tara na, Mia! Eddie! Eddie! Tara! Eddie! Tay, bakit di po sinabi sa akin ang totoo? Akala ko po ba bawal magsinungaling? Anak. Sorry ah. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko eh. Natatakot ako baka masaktan kapag nalaman mo yung totoo. Pag nalaman mo, iniwan ka ng nanay mo. Nak, ayaw mo di ba kay Taytay? Anak, sigurado ka na bang aalis na kayo? Kailangan namin lumayo. Baka pumunta dito si Carmen. Eddie Martinez. Nuhuli ka namin sa salang kidnapping kay Angelica Gomez. Wala akong kinikidnap. Kinuha ko yung anak ko. Wala kang karapatan sa kanya dahil anak ko siya. Okay, men, dali niyo yan. Sandali lang. Tay! Mga seguridad po kayo sa presinto. Doon po kayo magpaliwanag. Anak ko siya! Hindi! Anak ko siya! Anak ko siya! Parawan mo siya! Tay! Anak ko siya! Bitawan siya! Tay! Anak ko to eh! Anak ko to! Pumunta na kami sa opisina ni Mayor. Humingi kami ng tulong para sa kaso mo. Ni-refer niya kami sa PAW. Attorney, may pag-asa ba akong makita ulit yung anak ko? Mr. Martinez, ang standard procedure po kasi natin sa pag-rescue ng bata ay dapat dinadala sa DSWD. Then, social workers nila ang bahala mag-determine at mag-assess kung karapat-dapat tayong maging magulang dun sa batang na-rescue. Pero sa kaso niyo po kasi, basta-basta nalang kinuha ang bata. Kaya maaari talagang magabol ang tunay na magulang nito kung sino mong malapit na kamag-anak. Attorney, may mali ba akong ginawa? Niligtas ko si Mia. Nalagaan ko siya. Naruga. Pinalaki ko ng tama, pinalaki ko ng maayos. Pinili ko maging ama sa kanya. Tapos ganito mangyari sa akin. Wala kang ginawang mali. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Basta magdasal ka lang palagi, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulungan ka namin. Mahingat ka dito. Tay! Mia?
Nagpunta kami dito kasi gusto ka makita ng anak ko. Ng anak mo. At saka para iurong na rin yung kaso. Eddie, pasensya ka na dun sa nagawa ko, ha? Kung tutuusin nga, dapat magpasalamat pa ako sa'yo kasi minahal mo at inalagaan mo yung anak ko na parang tunay mong anak. Hindi ko masusuklian yun. Kukunin ko na rin si Mia sa'yo. Pero mali na ilayo ko siya sa'yo. Payag ako na magkita pa rin kayo, pero sana hayaan mo akong maging ina sa anak ko. Kasi papangako mo lang na alagaan mo mga po si Mia. Hindi man napunta kay Eddie ang kustodiya ni Mia. Naging daan naman ang lahat upang muling magkaayos ang nagkalamat ng relasyon ni Eddie at ng kanyang ama. Hindi rin nagbago ang pagtingin ni Mia kay Eddie na patuloy niyang kinikilala at habang buhay na pasasalamatan bilang ama na nag-alaga, nagpalaki at nagpakasakit para sa kanya. Saludo po ang tadhana sa lahat ng magigiting na tatay at tatay-tatayan na gagawin ang lahat para sa kanilang pinakamamahal na pamilya.